Praise the Lord! Hallelujah! Isa na naman pong pinagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Ang inyong lingkod, Bishop Albert Aquino ng The Bible Answer. Kasama po natin ang CTF family. At nagagalak po tayo sapagkat bawat isa po sa atin ay nasa kalagayan ng pagpapala at himala ng ating Panginoon. So as a series po, pinag-uusapan po natin yung himala ng Panginoon at ang dalangin po ng inyong lingkod ay abutin kayo ng sa inyong mga pangangailangan ng himala, the supernatural na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Tandaan natin, hindi pa rin po nagbabago ang ating Panginoon. Siya pa rin yung noon, ngayon at magpakailanman. Kaya Luzon, Visayas at Mindanao, samahan niyo po ako sa pag-aaral natin sa mga himalang ginawa ng Diyos. Ang tanong na ating sinasagot dito is, what are the reasons for Christ's miracles? Ano nga ba yung dahilan? Bakit kailangan siyang gumawa ng himala? Ito ba ay dahilan na kagaya ng ginagawa ng marami just to show off? No. Mahalaga po na malaman natin ito. So tayo muna ay mananalangin. Panginoon, dalangin ko po na ang gabing ito ay gabi ng pagpapala, gabi na aabutin ang mga pangangailangan ng mga tagapanood po. Purihin ka at sambahin. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. So, nung narito po sa lupa si Jesus Christ during His earthly ministry, ang dami-dami po niyang ginawang himala. At meron tinatawag tayong healing miracles and non-healing miracles. So, ito yung mga kategorya. Pero, bakit nga ba? O why did Jesus perform miracles? Bakit meron siyang galaw na gumawa ng supernatural na kinamamanghaan ng marami? Tandaan po natin, nung panahon kasi ng mga Hudyo, nung panahon nila, at hanggang ngayon, hindi po nila kailanman maiisip na ang taong gumagawa ng himala ay sa kaaway o sa kadiliman. Ang alam nila, kapag gumagawa ka ng himala, ito'y nagmumula lamang sa Diyos na makapangyarihan. So, tingnan po natin ilang consideration. Ano po? Kung bakit siya gumagawa ng himala. Ang una po ay gumawa ng himala si Jesus Christ or Jesus performed miracles to show compassion and meet the needs of humanity. Dahil sa dami po ng bunga ng kasalanan, katulad po ng kahirapan, karamdaman, at iba't iba pa pong mga problema ng tao. Ang himala po ng Diyos ay magpapatotoo na ang Diyos ay umaabot sa pangangailangan natin. Because He cares for us, He loves us, His compassion is there. That is the first reason na naisip po ng inyong lingkod kung bakit siya kailangan gumawa ng himala. Another answer po doon sa bakit siya kailangan gumawa ng himala ay kailangan niyang ipakilala ang sarili niya. Jesus performed miracles to affirm that He is the Messiah, the Son of the living God. At ito po ay isang patotoo, namamangha ang mga alagad, nakikita nila na ang totoong sinusundan nilang Panginoon ay galing sa Diyos. At siyang Messiah ang ipinangako. And the third purpose po ng miracles ni Jesus Christ sa aking pagkaunawa ay upang ipakalam sa bawat isa sa atin na sa mga darating na panahon, mas makapangyarihang himala pa ang gagawin ng ating Diyos sa buhay ng bawat isa. At maging sa panahon natin, 2,000 years ago na nga po ang nakakaraan, hindi pa rin po nagbabago ang ating Panginoon sa paggawa ng kanyang mga himala. Purihin po ang Panginoon. So ngayon pong Wednesday, meron pong isang kwento po sa Biblia at ito po'y pagpapagaling sa isang may karamdamang bata. Alam niyo po, pagdating po sa kwento ng ama at anak na kung saan ay nagmamahalan, ang mga Pilipino'y nababagbag ang loob. So this is a story about healing the nobleman's son. At ito'y nakasulat po sa aklat ni Juan. Basahin ko po John chapter 4, 46 to 54. Babasahin ko po sa inyo sa wikang Ingles. So Jesus returned to Cana in Galilee, where He has turned the water into wine, the first miracles. Meanwhile, in the Capernaum, there was a government official whose son was ill. When this man heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went to him and asked him repeatedly to come down and heal his son, because he was about to die. Jesus told him, "Unless you people see signs and wonder, you will never believe." The official told him, "Sir, please come down before my little boy dies." Jesus told him, "Go home. Your son will live."
The man believed that Jesus told him and started back home. While he was on the way, his servant met him and told him that his child was alive. So he asked them at what hour he had begun to recover. They told him the fever left him yesterday at 1 o'clock in the afternoon. Then the father realized that this was the very hour when Jesus had told him, "Your son was alive." So he himself believed along with his whole family. Now this was the second sign that Jesus did after coming from Judea to Galilee. Purihin po ang Panginoon. Napakahalaga pong malaman natin that the love of the Father to the Son is so powerful. At ito po yung kitang-kita po ng ating Panginoong Hesukristo. But every one of us need miracles for that. Mamamatay na po kasi yung anak ng nobleman. At dahil dito, nakita po niya at naintindihan niya na meron pong pwedeng sumagot sa kanyang pangangailangan. Maaari siguro dahil may pera po sila, wala na po silang mapuntahang doktor. Maaring ang mga doktor na pwede nilang bayaran ay wala na rin pong magagawa. Kaya ang sabi niya kay Jesus, punta po kayo sa amin, mamamatay na po yung anak ko po. Parang habag na po ninyo. Sumama kayo sa akin. So the man was overwhelmed with desperation dahil sa kanyang pangangailangan. Dumating na rin po ba kayo sa ganitong uri ng kalagayan na meron kayong pangangailangan at wala na pong magawa ang inyong pera, wala na pong magawa ang inyong posisyon o yung inyo pong kakayanan, wala nang magawa. Yung resources nyo limitado. Ang kailangan na lang po ninyo ay yung supernatural work at ito'y mula sa ating Panginoon. So nung maintindihan po ng tatay na ito na merong Jesus na gumawa ng himala sa lugar nila, nilapitan po niya ito. Dalangin ko po na maintindihan natin mga kapatid, ang sinumang lumalapit sa Panginoon ay hindi napapahiya. Ano man ang ating pangangailangan, ano man ang kakulangan natin, ano man ang hina ng ating pananampalataya, ang Panginoong Jesus ay mahabagin sa bawat isa sa atin. Kaya nagtanong nga siya kung hindi ba ako gagawa ng tanda, hindi kayo maniniwala. At muli pong nakiusap ang lalaki na sumama sa kanya, ngunit si Jesus ay hindi sumama. Pumasok po yung test of faith sa puso ng lalaking ito nang sabihin ni Jesus Christ, umuwi ka na, ang anak mo ay magaling na. So dahil dito, nagkaroon ng desisyon ang lalaking ito kung maniniwala siya na si Jesus ay tunay na gumagawa ng himala, susunod siya dapat. So man experienced the Lord's blessing immediately when he acted in faith and obeyed His word. Ganun yun Nung siya po ay naniwala na sinabi ni Jesus nagmagaling na ang kanyang anak, hindi na po siya nagdalawang isip. Hindi niya na sinabing, ganun ba? Magaling na ba ang anak ko? Ba't di ka man lang sumama? No. Hindi po siya nag-isip ng negatibo nung sabihin ni Jesus, magaling na ang anak. Maunawa-anawa po natin, sapat na ang salita ni Jesus upang gumawa ng himala. If we will believe in the Word of God is complete and powerful upang gumawa ng himala. So nung umalis na po yung lalaki, ano nangyari? When he arrived home, nakita po niya, kanyang pamilya ay napakasaya sapagkat yung kanyang anak ay buhay. Na-realize niya na anong oras nga ba sinabi niya? Anong oras bang gumaling ang akin ng anak? Sabi po ng mga katulong, 1:00 po ng hapon. Doon niya na-realize, that is the time nang sinabi ni Jesus na magaling na ang kanyang anak. Purihin ang Panginoon. His miracle working power is for every one of us. Malayo po ang bata, ang connecting resources lang po ng Panginoon ay yung kanyang ama. Yung ama po ang pinakang may dala-dala ng pananampalataya. Pero yung may sakit, walang alam na sa ang kanyang amay lumapit kay Jesus. Kaya mga kapatid, bawat isa sa inyo, kung meron kayong mga mahal sa buhay na napakalayo sa inyo ngunit nangangailangan ng himala, may magagawa po ang Diyos. Wala pong hadlang, walang bundok, o kaya ay kalupaan, o kaya po'y karagatan, o kaya ay distansya na hindi maaabot ng ating Panginoon. So mga kapatid, mahalagang malaman natin, may magagawa si Jesus sa mga pangangailangan po natin. So tayo po ngayon ay dadako sa ating pong special number. Nagpapasalamat tayo sa CTF Band. Purihin po ang Panginoon.
to thee. You are lifted, all honor and praise. You are worthy with the glory of your Heaven opens, all rejoices hail to the King of Kings. Heaven opens, all rejoices hail to the King of Kings. Jesus, you reign in all the earth. Jesus, you reign in all the earth. Jesus, you reign over everything. Savior of the world, sovereign King. You are worthy, all honor and praise. You are worthy with the glory of your Heaven opens, all rejoices hail to the King of Kings. Heaven opens, all rejoices hail to the King of Kings. Jesus, you reign in all the earth. Jesus, you reign in all the earth. Jesus, you reign over everything. Savior of the world, sovereign All the nations, all creations, let your kingdom come, let your will be done. All the nations, all creations, let your kingdom come, let your will be done. All the nations, all creations, let your kingdom come, let your will be done. All the nations, all creations, let your kingdom come. Jesus, you reign in all the earth. Jesus, you reign in all the earth. Jesus, you reign over everything. Savior of the world, sovereign King. So as we conclude mga kapatid, purihin ng Diyos. Ang ating pong CTF Band ay patuloy na ginagamit ng Diyos. Dalangin po natin na kayo po ay sumunod at patuloy din pong makinig sa ating pong mga gawain dito sa CTF family. So, tayo po ay magko-conclude na. The miracles is just an illustration ng bawat isa sa ating mahal ng Diyos. Tandaan natin, yung ating pong pinag-usapan ngayon ay 2,000 years ago na po ang nakakaraan. It simply give us an illustrated truth na ang Diyos umaabot po sa atin.
Kahit po noong pa po siya gumawa ng himala, kaya pa rin niyang gumawa ng himala ngayon. Kung hihingi ka lang ng tulong, kung lalapit ka lang kay Jesus, His blessing is for every one of us. We will have that kind of experience. Ano po? Our risen Lord ay gagawa po ng makapangyarihang kilos dahil sinabi niya na siya'y makapangyarihan sa bawat isa sa atin. Siya ang ating Messiah, siya ang ating Panginoon. At kung hindi mo pa siya tinatanggap sa puso mo, kung kailangan mo ng himala ng pagbabago, himala ng kaligtasan, himala na kung saan ay magbibigay bagong buhay sa iyo, kilalanin mo si Jesus bilang iyong Messiah at tagapagligtas, bilang anak ng Diyos, at alamin mo kung ano ang kanyang isinakripisyo para sa iyo, kapatid. In Psalms 107 and verse 20, by the power of His own word, He heal you and save you from destruction. Alam natin na sa panahon natin ngayon, maraming taong ayaw nang magbasa ng Biblia. But I recommend it. If you want the miracles of Jesus Christ to change your life, to change everything in you, and even in your future, ang lahat ng kapahamakan na hindi na magaganap sa buhay mo. Sapagkat kapag sinalita ni Jesus, may himala itong mangyayari sa iyo. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ngayon ay mananalangin sa bawat isa. Panginoon, this is a time for prayer. Sa pangalan mo, Jesus, Ama naming nasa langit, kami po'y nagpapakababa upang abutin, Panginoon, ang bawat nangangailangan. Hindi po kailanman hadlang ang distansya ng bawat isa. Sila man ay nasa ibayong dagat. Sila man, Panginoon, ay nasa kabilang lugar ng syudad na ito. Ano man ang kalagayan ng aking mga kapatid, kung sila'y nangangailangan ng iyong himala, sabihin mo lang, Panginoon, at ito'y magaganap sa amin. Panginoon, salamat, Ama, sapagkat kami, nananampalataya kami na ang salita mo ay makapangyarihan sa lahat. It will create things in our life. The power that you have spoken is a power to heal us, O God, and to bring us greatness at maalis ang distraction sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, kung kayo po ay patuloy na nagagalak at kayo inaabot ng salitang ito, if the Lord has given you a great time to hear the Word of God at kayo po ay nagnanais na magbigay sa gawain natin, you are generous to give us po yung mga pangangailangan po ng ministry. Ito po ay patuloy po namin tatanggapin. Nandiyan po yung mga numbers po na pwede nyo pong isend ang inyo pong donation and support sa ating pong The Bible Answer. Dalangin ko rin po na mag-subscribe po tayo at ipadala po natin ang mensaheng ito sa mga nangangailangan po ng himala. Tandaan po natin, makakapagin po ang ating Diyos. Purihin po ang Panginoon. So ang inyong lingkod, Bishop Albert Aquino, ay nagpapasalamat po. Ito po ang The Bible Answer. Makita-kita po tayo bukas po ng gabi. God bless you.